Kung totoo po Opo. na gusto ng Vice Presidente ng bloodbath, kung kayo po nagsasabi Opo. na ang proper forum dito ay Senado, kung sinasabi po Opo. ninyo ng mga abogado na hindi na kami sisipot dyan, wala naman kaming chance to cross-examine at wala kami pakakataon dyan na makibahagi sa diskusyon at doon na lang kami sa Senado, bakit pa po panay ang petition sa Supreme Court to stop the proceedings? Kasi Manong Ted, nakita naman natin talaga bilang mga abogado, we have to protect the rights of our client. At pag nakita natin na may mga labag sa aming pananaw, no? Sa aming pananaw, we have to remember, we're advocates. Sa aming pananaw, may paglabag sa konstitusyon, they are already exceeding, whatever jurisdiction is vested upon them sa konstitusyon, trabaho rin naman po namin na dumulog sa Supreme Court, hindi lang para sa Vice Presidente, of course, but for all impeachable officers in the future, kung pwede ba itong ginagawa nila. Ngayon, as I said, hindi naman din natin alam kung anong magiging desisyon ng Supreme Court. So, kung yan man ay maging pabor sa atin o hindi maging pabor sa atin, respetuhin po natin yan. At kung, of course, I don't want to speculate, pero kung yung cameraman ay magdesisyon na iakyat yan sa Senado for trial, we are also ready for that eventuality po. But sa amin, we are not trying to suppress anything. Pero I think kailangan din namin bilang abogado na protektahan talaga yung rights ng aming kliyente, lalong-lalo na pag nakikita namin na may infirmities dito sa ginagawa nila. Kasi, for example, Manong Ted, ang pinag-uusapan lang dapat natin, hindi pa pag-impeachable offense, ay yung years kung saan ina-occupy ng impeachable officer yung opisina, which is 2022 to 2025. Pero nakita naman natin dito na mula 2006, I think, or 2005, yung mga records na pinasasabina, which is no longer relevant really kung talagang impeachment ang hangarin natin dito. Well, siguro sa kabilang kampo naman, relevant yun kasi nga gusto namin makita yung pattern. Diba? We would like to lay the predicate, nga, na kung saan ang gagaling yung deklaradong yaman. I mean, for the other side. No? Well, anyway, so bottom line dito po, ang binabanggit nga po ng iba, sorry po, attorney, ito lang ho. Okay lang po. Ang sinasabi nila, kasi iba ang sinasabi ni VP Sara sa ginagawa niya at ng kanyang mga abogado. Panay gusto ninyo ng hearing, gusto niyo ng trial, pero kinokontra nyo naman. Yun lang po yun, basically po, at yan nga po yung tugon dyan. So sa lahat ng ito na nakikinig sa atin, sige po, ano po ang inyong mensahe so far this morning po, doon nga sa argumento na kung gusto nyo talagang magkaalaman, wala kayong kumbaga kinatatakutan dito, buo ang inyong loob na walang ginawang kamalian ng Vice Presidente once and for all, wag na kayong kumontra, let the trial begin forthwith. Well, number one, Manong Ted, again, kung hindi naman kami ang naging rason ng constitutional infirmities, so kung may constitutional infirmities man, talagang karapatan ng isang respondent na dumulog sa Supreme Court. There's nothing wrong with that. That is well within her rights. Pero kung mapunta man sa trial ito, ay handa rin po talaga tayo. Hindi naman tayo nagbago ng stance po doon. Handa po tayong harapin point by point lahat ng mga aligasyon na yan para din naman mapakita natin sa taong bayan na walang basehan yung mga nilalabas ngayon laban sa ating Vice Presidente. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid.